Ito po, pakinggan natin. Isa ito sa mga dahilan na sinasabi ngayon ni General Nicolas Torre III ng Criminal Investigation Detective Group kung bakit walang dapat sisihin. Sa halip ay ating tanggapin dahil inako naman daw ni Duterte, at alam naman natin yan, sa maraming mga okasyon, inaako niya ang kanyang pananagutan. Ay bakit anya ngayon parang ang daming nagagalit at ang daming naiiba kumpara doon sa mga pag-amin at mga pahayag ng dating Pangulo. Pakinggan po ninyo ang sagot ng matapang na General Torre III ng Philippine National Police sa interview sa kanya at interview o sa pahayag niya sa harap ng media. Kahapon dinala ko sa Sunday afternoon, dinala ko sila sa isang mall. Sa isang mall, tatlong anak ko, 23, 19, 23, 21, 19. Magkasama kami, pinag-mall ko sila. Bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So, gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man ang ako as pictured by this DDS. Na marami nagpa-picture sa akin na, yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Sir, doon sa last on the arrest, meron po ba tayong anong worst case scenario na in-expect ng CIDG ng PNP at anong contingency plan nyo para doon sa worst case scenario na yon in case? Worst case scenario? Wala eh. Basta sa akin, pag lumapag ang aeroplano at nakabitan ng tube, tapos na. Ang the worst case siguro kung merong TRO na lumabas. Ayun, the worst lang siguro yun, mga legal impediment siguro. Pero aside from that, wala ako sa tactical side, wala akong nakita eh. Anong thoughts nyo doon, sir, nung after mag-file ni Senator De La Rosa ng TRO nung hapon? In-expect nyo ba talaga na magagrant yun agad? Although, historically, general, wala pang ganung kabilis na TRO. Sa akin naman, may the back of my mind, kung mag-TRO, di okay lang din. Kung mag-TRO, di wala tayong magawa. Di release natin. And you will implement it? We always respect the court processes. The courts will always be, the decision of the courts will always be respected. Yan ang pinaglalaban nga natin eh. Kaya nga hindi ako naniniwala sa kanila na kahit anong sabi nila, wala jurisdiction, etc. etc. Ito na yung process eh. Maliwanag ang sinasabi ng Interpol eh. At maliwanag ang presidente natin. Hindi man tayo nagko-cooperate sa ICC, pero pag may request ng Interpol, magko-cooperate tayo. So the Interpol requested, we oblige. Yun lang. General, isa sa mga pinuri ni Secretary Remulla is yung how the PNP, including you, handled the situation. Visibly irate si Hanilet, saka po si Kitty Duterte. And how did you keep your composure all throughout the operation? Anong mga nasa isip nyo nun? Anong mga preparations ba, if any? Matanda na ako sa serbisyong to eh. Mas may nakita pa akong mas irate pa kaysa sa kanila eh. Kaya wala na yun. It's kahit ano pang sabihin nila, it doesn't affect us anymore. I didn't allow it to affect us during the operation, including kahit na yung mura ni Hanilet, yung kay natural lang yan, maintindihan natin dahil syempre pamilya nila yan eh. Wala namang kaya nga palagi yung sinasabi din sa mga pulis ko, alam nyo, yung sinasabi ng police is neutral, hindi totoo yun. The police is never neutral. Kaya nga sa kanta pa lang natin eh, di ba? Yung sabi natin dyan, kriminal aming kalaban, mamamayan paglilingkuran. Hindi ka neutral doon, may kalaban ka. Di ba? Of course, so, kriminal ang kalaban mo. Kaya in almost all police intervention cases, may aarestuin ka dahil may didepensahan ka. So, yung arestuin mo na yun, yung pamilya nun, wala yun, sigurado galit sa'yo yun. Tapos, dyan na nabanggit nyo rin kasi na talagang there was yung parang hindi masyado nakipag-cooperate si E.S. Mejaldea during the arrest. Itutuloy niyo po ba yung complaint of obstruction of justice? Wala na yan, tapos na yan. Unless na ireklamo niya ako. Sige, ireklamo niya ako dahil illegal arrest sabihin niya or whatever. Pero nasa kanya na yun. Nasa kanya na yun.
But for now, So let's sa say ngayon, DG. parang, mo na. Those are all mind games nga, sabi ko sa inyo. Mind games yun. Talagang, papakita ko na sa kanila na kung ano ang, alam nila yun actually, kaya nga sumunod eh. Ito ang court process, susundin natin. No, There's no other solution here except for you to submit. So, pinakita natin sa kanila kung anong extent ng ating gagawin at naintindihan naman nila at hindi naman tayo umabot sa na lahat sila, pati si President Duterte, ma-physical pa. Hindi na. Hindi umabot. Is that the PNP is a very professional organization na susunod sa utos. Kahit ano pa man yan. As long as it comes from the duly constituted authority. Nandun sa PNP pledge yan eh, na and I will obey legal orders from the duly constituted authority. Every Monday yan, kinuha niyan, yung PNP, yung police officer's pledge. Nire-recite yan sa flag raising. Walang question that Duterte is a duly constituted authority because he got 16 million votes in 2016. However, the orders may be questionable. Definitely questionable. Pero if you're a policeman, are you in the position to question the order of the commander-in-chief? Di ba? So may kuwang kaagad dyan eh. Pwede na kaagad sabihin dyan na kung ano man nagkamali ang ginawa ng mga pulis, parang command responsibility. Pinangako niya naman na siya ang bahala eh. Di ba? Siya ang nangako na siya ang bahala. For so many times, for several times, paulit-ulit yan, akong bahala kayo dyan. Isipin mo naman yung pati ang rape, isasagutin niya raw. Di ba? Kahit na joke only, sinasabi niya joke only. Pero at the end of the day, we can always, these people who followed him, marami dyan, napilitan talaga. They can always invoke, to some extent, Article 12 of the Revised Penal Code, exempting circumstance. Hindi justifying, ha? Sa duty kasi ang justifying eh. Article 11 eh. Doon, exempting eh. They are under duress. Kasi may mga times before na pag hindi ka sumunod, di ikaw ililista. Ikaw ilalagay sa listahan at ikaw sasabihin na protector. At ikaw rin papatayin. Huwag nila sabihin na hindi. So, tindi ha. Kita nyo, si General Nicolas Torre, natinig naman ninyo. Pinaninindigan niya ang kanyang ginawa. At yan na nga, hindi naman halos panunumbat na. Nasaan ang pangako mo, natutulungan mo ang mga pulis? Hindi daw gagawin ng pulis yan kung walang utos mula sa dating Pangulo. Yung issue kung nangyari. At yun matindi, meron daw isang probinsya, 32 ang namatay nung panahong yon. Sabay-sabay. Anong ibig sabihin nun? So, matindi po. Talagang hindi natitinag, hindi nagbago yung katapatan at tapang ni General Torre na sagutin ang mga Duterte at kanyang followers at kanyang pinanindigan kung ano ang kanyang ginawa. Siya nga po yung humuli at saka ang Interpol kay Duterte sa loob ng aeroplano. Okay? Sa airport nang bumalik ito galing sa Hong Kong noong March 11. So mula noon hanggang ngayon at magpapatuloy. Kita nyo? Tama yun. Ang tindi na sinasabi niya. Hindi gagawin ng pulis kung walang pag-uutos. Pero yung pangako na isasalba niya ang pulis, susuportahan niya ang pulis. Sabi nga niya, yung kikiya doon sa Caloocan, guilty mga pulis doon. Wala daw ginawang tulong ang dating Pangulo. Di ba sabi ni Duterte noon, gawin nyo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang mananagot. Libre kayo sa lahat. Kumbaga may abogado, lahat ng tulong gagawin. Wala namang nangyari. Convicted daw yung mga pulis. Wala akong nakitang tulong. Wala nang nagawang tulong. Financially at iba pa ang dating Pangulo. Sinisisi na. Yan. Bakit hindi tinatalakay yan ng mga pro-Duterte, ng mga politiko sa kanilang mga rally? Bakit hindi na sabihin ng totoo at public knowledge naman yan? Ulit-ulit na sinabi ni Duterte yan. Inaako niya ang lahat ng pananagutan. Dahil siya ang may programa niyan. Siya ang nag-utos niyan. Yan ang inako niya doon sa mga interview nung siya ay Pangulo pa. Inako at kanyang inamin din yan sa mga hearing sa Senado at Kongreso. At maging sa mga press conference before and after ng kanyang term, inako niya. At hanggang ngayon, nung siya nga po idalhin sa International Criminal Court, yung pinakahuling message niya na siya ay nasa loob ng aeroplano. Sabi niya, this is my destiny. Sabi niya, tinatanggap ko ang lahat ng ito. Pananagutan ko yan.
Yan ang sinasabi niya. O yan ang sinasabi ngayon ni General Torre. Dahil inako niya, dahil may sinabi niya, dapat panindigan niya. Po yung katibayan na talagang peki po, yung WOD ni Digong. Kasi nga po, yung mga salita kasi ni Digong na yan, nilalaro niya lang mga tao eh. Bakit? Para magmukha siyang against pulburon. Pero ang totoo, nung panahon ni Digong, 5 po na mga tsekwa ang kanyang pinalaya na mga pulburon lord. 5. Pinalaya po niya. O, doon ka mapapaisip. Kala ko ba, against ka sa pulburon? Ayaw mo niyan. Pero bakit mo palalayain ang 5 pulburon lord? Bakit? Diba? Yun yung mga convicted yun. May mga kaso talaga yun. Pero pinalaya po. Yan public knowledge. Nasa mga balita yan. Maraming mga post tungkol dyan. Diba? So, yun kasi, sasalita si Digong, magyayabang, pero kapag nandiyan na yung problema, nandiyan na yung sitwasyon na kanyang pinagyayabang, hindi niya po aakuin. Katulad nito, eto, example, sabi ni Digong, panahon ng kampanyahan, magje-jet ski ako doon sa West Philippine Sea. Maglalagay ako ng watawat ng Pilipinas doon sa airport nila at sasabihin ko, akin to, amin tong Pilipinas. Pilipinas to. A few months later, ano sabi ni Digong? Niwala kayo dun? Siyempre kapag panahon ng eleksyon, pagandahan ng sagot. Yung mga mangingisda doon po sa Zambales umaasa na gagawin ni Digong yung ganoong aksyon. Hindi, kahit wag na yung mag-jet ski Yung ipaglaban mo lang yung karapatan ng mga mangingisda na makapangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang nangyari, nagkaroon pa ng fishing ban sa mismong karagatan natin. Panahon ni Digong. Ano sagot ni Digong doon sa mangingisda? Naniwala pala kayo doon? O ano sabi nung mangingisda? Akala ko totoo kasi sabi niya nung nangangampanya siya yan kaya nga namin siya binoto Nandiyan niya sa mga balita yan. Imposibleng hindi alam ng mga kababayan natin yan. Diba kaya pag ikaw nagpauto ka kay Digong, mapapahama ka. Katulad nung nangyari sa mga tumrabaho dito kay Kian de los Santos. Kaya nga siya ay pinapanagot ngayon. At yung pangako sa pulis kung paano tutulong, wala naman nung dumating, hindi doon nangyari. O yan. Ibig sabihin, si General Torre pala, sa akin pong personal na opinion at analysis, hindi siya pabor sa ginagawa ni Duterte nung siya ang Pangulo pa. Hindi ko lang alam kung saan nakapwesto si Torre ng mga panahon yun. Hindi pa siya gaanong kilala as Colonel at General, one-star General. Okay? Hindi siya pabor. Pero wala siyang magawa dahil yun ang utos ng Commander-in-Chief noong mga panahon yun. Ang police at military, special ng police, o lahat sila, law enforcement agency, sumusunod dyan sa command ng Commander-in-Chief. Kung ano ang policy at pag-uutos ng Commander-in-Chief, susunod lang yan. Dahil yun ang policy. Pero hindi lahat ng police na sumunod sa direktiba ng Pangulo ng panahon yun, hindi sila masaya. Ibig sabihin, hindi sila nakakontra, pero labag din sa kanilang damdamin. Yun yung maramihang paglabag sa karapatan ng tao. Kaya ngayon, hindi na matiis ni General Torre na sabihin ang lahat. At pinapalaala sa atin, mga Pilipino, kasama ng mga DDS, yan ay ipinangako at sinabi. Kailangan daw panindigan. Dapat daw nagkaroon ng katuparan. Kaso hindi. Yung mga pangakong tulong sa pulis. Inuulit ko, sabi ni General Torre, hindi gagawin ng pulis kung walang utos mula kay Duterte. Napaniwala sila, natutulungan, pero wala namang nangyari. O sino ay may kasalanan? Bakit nung siya ay papanagutin sa batas dahil wala ng immunity, pinasuhan at inaresto ng PNP through General Torre, bakit nagagalit kay General Torre sa gobyerno ang mga followers, supporters? Aba, yan po yung tanong na may karapatan. So ano po yung masasabi? Kayo, lahat ng sektor ng mga Pilipino sa buong mundo na nakatutok sa isyong ito, tama ba o mali si General Torre?
na sa kanyang mga sinasabi niya na aking ipinakita sa inyo, pinarinig ko sa inyo. Naninindigan mula noon hanggang ngayon. Hindi siya natatakot. Pinaninindigan lang niya kung ano ang ginawa at ano ang pananagutan ng dating Pangulo. Ipinatupad ang batas. Okay? Kaabang-abang ito. Abangan natin. Please like and share ang video ito. Yun nga po, 'di ba? Marami nga pong nauto. Ito nga si Digong na mga kababayan natin, kasama na pati mga tauhan niya. At lately nga po, 'di ba, meron ngang isang may topak na ano to awol. Awol na daw to no March 6 pero March 11 yata ay nagpakita ito sa NCRPO at ginamit yung pagkakataon na yun na itong si Digong ay hinuli para makapagpasikat sa SOCMED, para makapagparami siguro ng followers, para kapag siya sinibak na, meron siyang fallback, meron siyang magiging vlogger siya ni Digong. Pero itong tauhan na ito ay chine-check up na daw po at tinetes na yung isip kung ito daw po ay kaya pa na magsilbi. Pero ako sa tingin ko dun sa mga sinasabi niya sa kanyang vlog habang nagda-drive wala na, matluwag na tornilyo niyan. Kasi kapag ikaw ay pumasok sa serbisyo, dapat mentally fit ka. Pero dun sa pinakita niyang vlog na yon, yung pagiging di ba dapat non-partisan ng mga lespo, pero siya po ay di ba, ang naging kumakampi siya kay Digong. Hindi po pwede yun. So dito sa mga nangyari din noong panahon ng EJK, kawawa talaga din yung mga lespo na nahuhuli, mga parak, kasi ang nangyayari, magsasalita si Digong, i-assure niya na walang mangyayari sa mga parak, pero, diba, at the end of the day, walang tulong na makukuha once na ikaw ay nakaswan. Katulad nung mga nangyari doon sa kaso ni Kian De Los Santos. So ngayon po, meron po akong ipapakita pa sa inyong video patungkol po kay General Torre na talaga namang magpapabilib lalo sa inyo. Panoorin po ninyo. Di ba? Pero naghamon siya na pakibilisan daw ICC. Yan, hinamon niya naman tayo na hinamon niya. He made a challenge na bilisan ng ICC. Bakit ito na nga ang ICC? Anong sabi niya? Sinabihan niya ako, you have to kill me if you want to bring me to the Hague. Sinabi niya yan sa plane. Yes. General. Before the plane, nandun pa sa kwan. Nandun sa, before siya. Pagkababa, sa NAIA. Sa NAIA ba yan? Yeah. Anong response mo dun, sir? Mr. President, that's not our intention. Very, very clear. I made it very, very clear to him. It's not our intention to kill you or even just to harm you. Our intention is to bring you to the Hague. And how did he respond to that? Hindi ko narinig kung ano pang sinabi niya. Pero I told, he said it for several times that you have to kill me if you want to bring me to the Hague. At isa rin sa mga sinabi niya sa iyo, General, na parang papaabangan ka daw niya. Nagtreaten siya sa iyo, direct threat, di ba? Napapaabangan ka daw niya even before ka pa daw mag-retire, yung mga anak niya daw, kamag-anak niya, imomobilize niya against you. How did you handle it? And do you intend to prepare for that threat? Or how do you Actually, ang tingin deal ko with na nga doon, alam mo, when he said that, parang may naka-sigh of relief ako doon because threats, name-calling, and all those things are the last refuge of a person who runs out of arguments. So, sabi ko, tapos na to. Nag-threaten na So, matatapos na to. Malapit na matapos at malapit na mag-submit ito. Kasi he already went to that direction Kaya sabi ko, naku, ito, tapos na to. Kaya lumakas ang loob ko na ayos na to. Kailan niya sinabi yun, General? Before ma-arrest si E.S. Mijaldea? Yeah. Before si E.S. Mijaldea. So tapos nung matapos arrest si E.S. Mijaldea, parang narinig ko uli na the same veiled threat na before he said na
tara na, let's go. Kaya ako nang sinabi niya uli yun, tapos sinabi niya let's go. Sabi ko, Alam okay mo na na to. yun. So, alam kong susunod na. That was your signal. Yeah, alam kong, ay, salamat, tapos na. Kasi, yan, di ba, last refuse. Alam niyo, habang kinukwento ito ni General Torre, napagtanto ko, ala pala, no, yung kamay na bakal, saka yung sinasabing agila ng ano ba yun? Agila ng Davao ba? O kung ano man ang tawag kay Digong, yung parang astig na astig, di ba? Pero wala tiklop siya kay General Torre. Imagine niyo General Torre lang pala ang makakapagpatiklop kay Digong. Si General Torre ang unang-una na lespo na nagkaso kay Digong dahil dun sa kanyang mga sinasabi na mga labag sa batas, yung ano ba yun, yung utterance, parang ganun, illegal utterance ba yun? Tapos yung parang inciting to sedition, mga ganyan. Kinasuhan niya si Digong, di ba? So, si General Torre talaga, professional, di ba? Trabaho lang, walang personalan. Kailangan lang nating sundin kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang inuutos, at kung ano ang mandato ng isang parak. Di ba? Kaya ano to kumbaga dito po sa sitwasyon na ito, habang kinukwento ni General Torre mga pangyayari na yun, wala talagang matigas na tinapay sa mainit na kape. Wala talagang tatalo kapag may paninindigan ng isang tao. Kahit ano pa paninindigan ni Digong, kung ang paninindigan niya ay mali, di ba? Yung kay General Torre, yung paninindigan niya tama. Yung tama ang masusunod. Parehas man kayong may paninindigan, parehas man kayong merong pasensya, parehas man kayo na merong will, o yung tinatawag na kagustuhan. Pero yung kagustuhan mo yung mali, pero ang kagustuhan nito'y tama, never mananalo ang mali sa tama. Laging ang tama ang masusunod. Laging ang tama ang talagang ipapa-implement. 'Di ba? So, yun lang talaga ang walang habang pinapanood ko to, parang alam niyo yung sabi ko, kapag napanood to ng mga DDEBs, lalo silang magagalit kay General Torre at lalo nilang i-hate ito, di ba? Lalo nilang tatarantaduhin tong si General Torre. Kaya lang, ingat kayo. Yung mga gumagago tumatarantado kay General Torre, ingat kayo. Bakit? Baka mamaya si General Torre maging PNP chief pagkatapos ni Marbil. Panoorin po ninyo to. General, you're 54 years old and the mandatory age retirement for a policeman is 56 unless ma-approve po yung additional na gawing 57. What are your plans in the future? And the big question now is, are you ready in case na kayo po ang piliin na maging next PNP chief because General Marbil is retiring a few months from now? Are you ready to take on that role? I'm not thinking about it because it is a presidential prerogative, di ba? Less expectations, less frustrations. Yes. Di ba? Kasi there are 220,000 policemen nga Paano ko nakakasiguro na ako na nga ang pipili ng presidente? Paano pag makita ko na parang ako ang flashpoint na pag ako ay ginawang leader dyan, maging polarizing content. Ako naintindihan ko rin yan And hindi lang naman yung dahil ito ang ginawa mo at itong parang Superman ka, ikaw na kaagad. Hindi Ang pagiging chief PNP is should be a unifying force, should be somebody who can handle these 220,000 policemen, somebody who can actually be acceptable to civil society. So, hindi ko masyadong iniisip dahil I don't want to put my expectations so high dahil at the end of the day, it's not a decision for me to make. But on the personal level, sir, what's next for you? Ano mga next na gagawin mo? Pag mag-retire ako, talagang babawi muna sa mga bata dahil nung last na yung donning of ranks ko pa nga mangyak-ngyak ako nung sinabi ng anak ko na yung panganay ko, 23 years old. He grew up missing his father. Sinabi sa lahat niya. Diba? Napaka-humble ng ating General Torre. Pero, diba, humble, mabait.
Pero nako wag na wag mong talagang bubusitin at wag kang gagawa ng kumbagay labag sa bata sa kanya. Kasi sigurado na ikaw ay talagang papatulan ito sa iyong ginagawang panggagago. Kaya beware, binalaan ko na kayo. Lalo na ngayon, nako si Marbil malapit nang bumaba. Malapit nang matapos ang kanyang termino as PNP chief. Baka mamaya si General Torre ang susunod. Naku po, mag-iingat po kayo dahil talagang ito pong ating General Torre ay ito po may paninindigan, integridad, kredibilidad, honest, matalino, napakagaling na tactician, wala ka nang hahanapin pa, kompletos, recados, General Torre, sana nga ay talagang maging PNP chief. Sana nga talaga, pagdadasal natin yan at susuportahan natin ang kanyang liderato bilang PNP chief. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat sa Rappler at syempre salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang mga video. Yan, ingat po. Salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.